rason para nganong naatan diri sa kalibutan. Like what I said, without Him, nothing that has been made. Wala siya. Wala din tanan. Kaya, we are thankful, pasalamatan natin siya kanunay. Eh kung wala siya sa atong kinabuhi, asa man ta, wala na. No? Despite sa atong mga problema, kung wala ang Ginoong Jesus, wala natin siya ginawa, tibok ang kasigtasan. Kanintanan, wala kita lang. Busa, dalay ko ng Diyos! Amen! Offer na ito ang prayers at ang first timer, whatever, naging sa iyong kasing-kasing na muhatag o kinabuhi, no? I-declare sa atong tanan. And I verse sa atong celebrant. Ay, wala. Sige. I-appeal natin si Kuya Dino, birthday prayer, no? Kinabuhi sa giyapon. As the proverb says, life and death is in our mouth, and those who love it will eat its fruit. So, kailangan natin declare ang pulong sa Ginoo na mahatag at kinabuhi. Amen? As I shout 1, 2, 3, we declare prayer 1, 2, 3. Hallelujah, Jesus, Lord. We declare, Lord, your blessing sa among first timer, even sa celebrant na si Kuya Dino. Their life, Lord, is in your hand. Even ang imong plano sa sinugdanan pa lang is perfect. Lord, kung nasipiyan man ang matag-usan, Lord, ikaw mag-restore sa ilang relasyon niya. Kung karungutan, Lord, among ginadeklara ang blessing na gikan kanimo. Mamungamot sila kung malaghan, Ginoo. Kung even maging deeper ang ilang relasyon niya kanimo. Among ginasapit ang ilang ngalan niya sa imo. Nasukat karon, Lord, ikaw magagiya sa ilang. Even ikaw mag-provide sa ilang kinahanglan. Even, Lord, ang ilang magka-desire. Tanawon karon ang kalisod tungod sa epekto sa giyera sa lain hasol, no? Ang among economy na kailangan ng prayer. Kaya tungod kung mubagsak atong economy, apektado ta tanan, kaya we need to pray. We declare the Holy Spirit for wisdom, guidance, and divine intervention to overcome financial hardship, providing stability, jobs, and righteousness towards you. Lord, we ask for your wisdom to guide our leaders and for your grace to be upon our nation's financial system, lifting us out of poverty and hardship. Holy Spirit, we ask for your guidance in managing our resources. Grant us new opportunities, open doors for employment, and new streams of income. We pray for the success of businesses that they may grow and provide for many. Forgive us, Lord, for times we have been selfish or reckless with our finances. We choose to trust in your provision rather than fear, relying on your promises to supply all our needs according to your riches in glory. We ask chapter 3 verse 10 kaimong diri. Daghan ninyo ang tanang mga ikanapulo
So, maayong buhay sa atong tanan. Ayan, sige. Pwede ka mag-tanaw sa atong pikas wala o oo o na-smile. Nangapan na akong pinakalamig na smile. Ayan, sige. Hindi nung taas ako microphone. Gusto ko nga ngayon sa ka-volunteer. Kunya na lang ko i-reveal ang question. Sige, isa ka-volunteer. Isa lang. Sa may kuwan ko din sa kuwa. Isa lang. Hindi-isod akong question. Dali lang yun. Sige, ka na wala yung sanay. Ate, sige, isa pa ayan si ate. Oh, praise the Lord. Sige. So, simple lang question na to. Ang prize ani kay pakaulon ka ni Pastor J-Bon Ona. Oh. Ayan, sige. So, ate, naay tulo lang ang akong pangayoon. Kung sa itong tulo kabutan, na imong ginapasalamat na sa Ginoo, nga nanikago sa imuhang kamo si Manaha. Una sa tanan may buntag no, karon na week, gikan pa kong Surigao, ni biyahe kog Lunes anang alas 5, niabot kog Martes anang buntag. So blessed kaayo ko kay bisan na ako sa sakyanan ni ko Lord, safety ang akong biyahe panilong Surigao to Davao. Kay gusto pa ko magpakabuhi Lord. Dayon magabot na ako diri safe and sound. Walay gawd kakulian. So grabe ka kuha ng Ginoo. Maayo kayo sa Surigao, maradyaw karadyaw. Mao nang grabe, God is good all the time. Mao nang God, grabe ka naghihimo sa Ginoo. Sa karon first time ako nag-attend diri. Grabe ka gaan nan I cry sa Ginoo kay ngano tagahan ko niya ikaduhang life. Oh, I was diagnosed stage 3. Yes, grabe. Oh, stage 3 breast. So, mag 1 year pa him. Manang, thank God. Pero sad to say, yes, Jesus. Sad to say na hindi ko na po sa isa. Pero kaya. Oh, sa ngalan ni Jesus, manang fight. Manang sa tanan na to dilian na naay mga kakulian, ayaw kong suko. Just pray. Bisan asa lang, sa CR, sa kwarto, every kung mag-mota. Jesus, yes. Si Zaragus ka ato, usog kadasig sa nang dili ka mag-hesitate to call. Naago dyan si Zapanunay. Oh, yes, Jesus, yes. More to thank you. Praise the Lord. What you say is what you get. Kung sa imuhang maingon, unsa ang imuhang i-declare sa imuhang baba, o kung na imuhang makag-on. No? Duhan ni siya, it's either ikaw ang mo-declare, ikaw ang musulti sa imong kaugalingon, or ikaw ang musulti sa imong isig ka tao, either pamilya nimo, friend ba nimo, or kaugan nimo sa trabaho. Ang example ana is kung naa kay kahadlok, kung naa kay worry, naa kay fear. Kung maunipindi ang imuhang iingon, unsa man ang mapatigbabaw sa ato kahadlok pod, diba? Na may friend kauban ako sa trabaho, kani siya na tao is ay kani kababali. Fearful kaayo siya, kanang gamay na gani nga mga pangitabo sa iyaha. Overthinking na dayon. O, ang nangyari sa iyaha kay nakagat na niya ang iyahang lips. Siyempre, kung makagat ni mga imuhang lips, buburot pa na. Suswat yun siya, katulog, kay mag-isa na lang niya ang lips, mag-isa na lang siya. Pagkasunod, ugma, nihubad na. Nagbuol yun siya. Pagkasunod, ugma, nisabot, ugma-hubad. Alam ko siya, Ma'am Che, dapat problema ba? Sama na. Police ba? Di mo ba? Ya! Matausaon ba na mo? So, iana dun siya. Iana siya ng tao. Magabay lang ang concern. Grabe na ang iyang kahandong, ang iyang kakurbana. So, isa po na siya sa atong tanawunon sa atong sitwasyon. Very, siya, parang abin natin expression lang siya. Pero, kung the more na to siya iingon sa atong sarili, it will happen. Karong bukan na ay tulong ang principles na akong i-remember. Ang una, principle number 1, words of fear can destroy you. So, kung sa itong akong ginakahadlukan,
Ginoo nga maoy mo abang nako. So dili ka magpadala sa kahadlok nako. Kung anang buntag ka lang, nag-worry na nagtagod. Anyway, worry is just part of our life. Dili nyo na lang po siya malikayan. Pero ang atong point, dili ka dapat lamunon sa ato ang fear. Nagikan na lang buntag, hapon magkabili, hapon magbuntag, nagsige na lang nagkahadlok. Wala dyan mangyari sa ato. But the moment na nakatay ibati na kahadlok, bring to God and speak words sa kanang mga kahadlok. So amen? So ang point number 1, words of fear can destroy you. Okay? So do not allow fear na makuha siya yung lamunon niya ang akong kinabuhi. Ibuong adlaw na lang. Words of faith can save you. No? So ang ulo, ang imong pag-oo, mauna. Pag-oo na ko, mauna ang makakluwas sa ako. Asa man, isa diyay ang focus sa akong pag-oo. Ang Ginoo, ang hindi mo tuuhan, ang doktor, ay kami nga doktor ni makaayon ni sa ako. Ay kami siya, makatabang ni sa ako. Dili mao ang tao or anything in this world na mao'y sentro sa akong pag-oo. But we need first to focus ang atong pag-oo diha sa Ginoo. So that's the number 1 Ginoo John ang object. Siya ang focus. Hindi siya object, hindi man bagay. Siya ang focus or siya ang sentro sa atong pag-oo. Then everything will just follow. So words of faith can save you. I command you, ikaw masakit ka, you will be healed in Jesus' name. Amen? Nananagungkol, ikaw magungkol na I command you, you will be melted down in the name of Jesus. I speak healing. Amen? Kung wala kay gana magtrabaho, pagsunod ka lang mo sa trabaho, I declare, Lord, this office, there will be joy, there will be peace, there will be unity in Jesus' name. Pagsunod ni magka-Capernaum, Lord, I declare, everyone will receive healing, body, soul, and spirit. Diba? Magkaon mo, Lord, I declare, kami ng pagkaon, it will nourish our body in Jesus' name. Amen? Hindi mo kakapal i-pray. I declare, Lord, kami ako kakapal, Lord, I speak healing in the name of Jesus. So, ibig sabihin mga igsoon, words of faith can save you. But before you declare a word or faith, you have first to have put your faith in Jesus. Because hindi ka maka-declare of words diha sa imong kinabuhi o sa ubang tao kung ikaw mismo wala kay faith sa atong Ginoo kay Jesus Christ. So that's why ang ingon, for it is by faith you have been saved. No? Tungod sa grasya sa Ginoo nga ikaw kaluwas pinaagi sa imong pag-oo dili sa imong maayong buhat. No, ayak ka na luwas. So every one of us, we need to secure usap ang atong pag-oo kay Jesus Christ. Kanang si Jesus Christ man? Si Jesus Christ, namatay siya para bayaran ang akong sala. Ang dugo niya na nag-agas dito sa cross, mao'y naghugas sa atong sala. Ginugong siya, sa ikatulong adlaw na banhaw siya. Kung ang kanan na nag-uong niya, na ay kinabuhi walay katapusan. Amen? So all of us na natin, assured ba ta na nahanap ay kaluwasan? Amen? Assured na ba ta na kita mo na? Amen? Assured na ba ta na kanan na natin mahinagin? Amen? Assured na ba ta that Jesus is our Lord and Savior? Amen? So kanan ni siya, pinaagi lamang sa atong pagbuo kay Jesus Christ. Kung ang atong pagbuo kay Jesus Christ, wala lang naundang niya. Na siya'y resulta. Dapat na ay ebidensya. What will be the evidence of our faith in Jesus Christ? It's our transformed lives. Na anay buhat na maayo, na anay kinabuhi, na na-transform ang atong kinabuhi. We cannot say na naana kay salvation kung kita mismo wala kay nakita ng transformation sa atong kinabuhi. Because transformation
good works is an evidence. Ebidensya na siya sa ato ang salvation. Amen? So, point number 2 or principle number 2, words of faith can save you. So, principle is words of faith can activate God's power. So, ang power ni God na-activate na. No, ibig sabihin sa activate, nag-work na siya. Because you declare it, then it will activate them. Amen? So, yun sa Proverbs 18:21. Tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So like power, no, the words that we declare, there is power. Mauna siya kung ang words na itong i-declare, kuno sa takanto, tungkol sa itong sitwasyon, maudyo na ang tangkon, manginabuhin na ang kuno o takanto. But, if our words na itong i-declare is faith and life, then indeed, there is life in us. So, dahil wala ka picture. Ayan. So, asa diri akong sunod? Fear language or faith language. So, from now on, himuon ako ka lifestyle. Sa mga lifestyle, anong way of life na ako ba? Ang atong language, it should be faith, not fear. So, na lang yun. Imagine ko ba, ang fear language. But when we say faith language, inani akong sitwasyon karon, nakoy barta, nakoy sakit. But I know God will do miracles in my life. That is faith language. Nanuya ko karon, but God will sustain me. That is your faith language. Amen? So karon, kung sa man ang akong summary, let your life should be shaped by the language of faith. No? Ang atong kinabuhi, ang lifestyle nato should be a language of faith. Amen? Ang imong tinulungan, unong sa pagtuon. Amen? So, kung kaya, mauni ang atong lifestyle, asa dapat makuha kong source? Sa pulong sa Ginoo. Okay? So, mauna siya always ang ginaingon sa among boss, malapag sa LXD. Ang hindi nagbabasa ng Bible, logi. Kasi ang Bible, ang pulong sa Ginoo, mauna siya ang gym. Di ba nga ito ang gym, ang muscle na ko, wag ako. Ang Bible, mauna siya ang muscle na ko. Para ang faith na ko, wag ako. Ay mauna siya ang pulong sa Ginoo. Okay? So every day, seek the Word of God, prayer, fellowship, mauni. Fellowship din ako, and witnessing. O sa manang witnessing, i-share din mo sa imo ang kauban, ang ayos sa Ginoo, that is witnessing na. Okay, then, our faith will grow and grow. At eventually, hindi na makakabantay ang atong language is full of faith na. Words of faith, hindi na words of fear. But our words now will be words of faith. In Jesus' name, amen. Pulong na maoy makapatasig sa among mga sa inyo. People of God, receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you.
The Lord turn His face toward you and give you peace. And we will go out and we will live the night with a faith language. Yun sa Romans 10, chapter 10, 17, faith comes from hearing a message, and the message is heard through the word of Christ. Ang nakaw ka, magulitan na to kung atong pinabuhi ang ulong